Okay, good day. Welcome to our recorded video. So, our topic now is about optimization or finding the maximum or minimum values in a problems. So, before that, we need to analyze first the curves. So, we have the curve analysis or tinatawag nating yung mga behavior ng graphs or yung functions. Okay? Because in calculus, no, we often want to understand ano ba nangyayari or paano ba nagbe-behave yung ating function. Possible yung function natin increases or decreases. Possible yung function natin mayroon siyang peak or valleys, or paano nagbabago yung concavity niya, di ba? From concave upward, biglang nagiging concave downward siya later on. And this is crucial application help us in engineering, in economics, and physics kasi yun yung mga doon sa mga value na yun, doon sa mga courses na yun, we are optimizing quantities such as cost, di ba? Paano kakikita ng malaki, profit, di ba? The volume, and also in some fields such as in construction, gusto natin minimize lang din yung cost doon. Or in even completing a task, gusto natin minimize din yung time doon. So in everyday life, we often face a situation where we need to maximize or minimize something. And to solve those problems, di ba, we need to understand first what are the critical points. So unahin natin yung critical points. So critical points help us to identify where the function reaches yung highest or peakest or lowest or yung pinaka-down na values niya. And to analyze a function graph effectively, finding critical points, no, we just equate the first derivative niya into 0. And what are the critical points na yon? So, we have first the extreme values. And yung tinatawag natin point of inflection. Sa extreme values, dito papasok si maxima and minima. Okay? Then sa inflection points, yan yung point naman na kung saan yung point na nagbago na yung pinaka-maximum and minimum niya. Diba? Going upward, naging going downward, and so on. Or changes in concavity nga. So, later on, makikita naman natin yan. Okay? So, now, ano kailangan nating alamin? No? So, like I said before, the critical points can be get when the first derivative equated by 0. So, dito natin makukuha yung pinaka-CP natin. And if you can recall, di ba, kapag y prime ay equals to 0, ano ang slope natin dyan? Di ba, commonly ang slope ng tangent line dyan ay equal kay 0. Kaya nagiging horizontal line siya. Okay? For example, let's draw. Halimbawa, ito yung axis natin. And I draw a graph. Okay? So at this point, masasabi natin, ito yung pinaka-critical point niya, 'di ba? It is a CP. And in this part, halimbawa, ito yung pinakamababa niya. CP din yan. Ito din, it is a critical point. 'Di ba? Kasi dyan sa part na yan, nagbago yung pagka-concave downwards niya, then naging concave upward yung graph natin. 'Di ba? Okay? So, in this part, we can determine, di ba, kung may graph tayo, nasan yung pinaka-maximum point or yung maxima natin. So, we can have this at is our maxima, di ba? And itong pinaka-mababa, ito yung minima. Okay? So now, paano natin malalaman kung paano ba
nade-determine niyang maxima and minima points. So, if you get, again nga, yung y prime equal to 0, makakakuha tayo ng value ng x doon. Then, isa-substitute mo yung x sa original equation para makuha yung y. Pero, looking by this, no? So, pwede nating malaman siya, no, by having our first derivative test. So, what is this first derivative test? Tinatawag natin first derivative test. I-check mo yung value ng ating y prime. Diba? So, may value tayo ng y prime. Okay? So, malalaman natin ang isang point kapag maxima if yung y prime niya, from the left, ano pong value ng y prime niya from the left? Ano y prime natin dito? Diba? Ang slope natin dito ay positive kasi increasing. No? Walang specific value. Pagdating naman dito sa pinaka-point, naging 0. Then, pumunta na sa kanan niya. Diba? Ang y prime niya naman ay negative. Okay? So, let's take note from left to right. Positive yung value ng y prime niya. Naging 0. Tas naging negative. Okay? On other hand, pag sinabi naman nating minima siya, diba? Ang y prime naman natin, diba? Pagdating dito, diba? From left to right, dito ang y prime mo ay negative. Dito sa part na to, ang y prime mo ay, diba? 0. And pagdating naman sa right, ang y prime natin dito ay positive. Okay, so magiging negative, 0, then positive. At sa inflection point naman, kung mapapansin nyo po, point of inflection, ang y prime naman natin dito, ano po? Constant lang. From left to right, di ba? Kung negative to, negative din yung value niya dito, yung y prime niya. And obviously, yung slope na itong pinaka-inflection point natin ay negative din. Diba? So, constant lang siya. So, negative, up to the point of inflection, negative, and then going to the right, negative pa rin. Or possible, diba, kung ang graph natin, baliktarin natin pag ganyan naman siya. Diba? Ang point of inflection naman natin dito, ito, ang y prime mo dito ay positive. Dito din sa pinaka-point na to, y prime mo is positive. At sa right side niya, ang y prime niya ay still positive. Okay? So, constant lang na yung sign niya, hindi nababago. Okay? And aside from that, pwede naman natin gawin another checking is having our, pwede din second step to, our second derivative test. Gawin natin pareho. Sorry for that. Pag sinabi natin second derivative test, i-check natin yung y prime naman natin, yung value ng y prime. By definition, the second derivative test is the change of y prime. Diba? Ng y prime. Pag nagbago yung y prime natin, in terms of any respect values, diba? So, magiging double y prime na siya. So, ngayon, sa maxima, ano kaya magiging value ni y prime? Sa minima, anong value ni y prime? And sa point of inflection, ano kaya value ni y prime? Okay? So, if you can recall our graph, no, before, yung example natin sa normal and tangent line. So, may relationship po iyan, no? So, if you substitute the value of x here, diba, in our y prime, so,
y prime. Makakakuha tayo ng mga value ng double y prime na sa maxima, di ba? Ang y prime natin dito will be less than 0. Sa minima, y prime natin ay greater than 0. And ang point inflection natin ay equal kay 0. Okay? So, paano po nangyari yon, di ba? Pag ginrap po natin yon sa double y prime and x, ang graph na natin ngayon dyan, possible, ay paganyan, di ba? Dito sa part na to, yung mga values ng ating y prime na greater than 0. At dito sa side na to, dito din makikita yung pinaka-point natin na minima. On the other hand, dito naman, ang y prime natin dito ay less than 0. Okay? And dito naman yung maxima natin. Dito naman, sa gitna, diba, ang double y prime natin, nagzi-0. Diyan naman natin makita yung point of inflection. Okay? So, additionally, no? Ang y prime din natin, possible, diba? Meron tayong cases na MTL natin ay undefined. Ibig sabihin, nagiging vertical line siya. Pwede pa rin natin makita yung ating yung extreme values natin. Pero please take note, itong MTL na to, hindi siya tangent line. It is the normal line. No? Doon din siya nakapwesto. Okay? Dagdagan natin, di ba? Y prime ay 0 dito. Okay, moving on. Ayan. So, ito yung sinasabi natin point of inflection, no? So, with these examples or with this situation, so, point of inflection, dyan nga nakikita natin yung pagbago ng concavity niya, di ba? From, yung pag-switch niya from concave upward, katulad nito, halimbawa, ito concave upward, support na to. Tapos, pa-downward naman to possibly, di ba? Okay? Nangyari. Yan. Then, aside from that, as you can see, meron tayong gradually increases. Ibig sabihin yung slope niya is getting steeper from negative to positive or becoming more positive. Pwede din naman gradually decreases. Ito naman. Diba? The slope naman niya ay getting flatter or less steeper or less steep siya from positive to negative or becoming more negative yung nangyayari sa kanya. Okay? And aside from that, no, stationary inflection, a special inflection point, yung nakikita natin dito, in third one, ito. So, where the derivative or yung slope natin is 0, mean the tangent line is horizontal on that point. So, possible ganyan po yun. So, dito napapansin natin, di ba? In our first graph, the inflection points occur when the curve changes from concave up, di ba? Concave up to naging pa-concave down. Before the inflection point, ito yung pinaka-inflection natin, di ba? Sa left side niya, yung gradient natin increasing or yung slope natin increasing. On the left side naman, after the inflection point, the gradient is now decreasing. In this second graph, baliktad naman yung nangyayari, no? The point of inflection where the curve changes from concave down, then naging concave up naman dito. Okay? So, before the inflection, the gradient or the slope is decreasing. Pababa yung slope natin dito. Then, dito naman ay increasing. Gradually increasing. And ito nga, yung pinaka-special nating point of inflection na tinatawag na yung stationary. No? Yung the gradient, almost the gradient natin or yung slope natin in this inflection point is equal to 0. No? Approximately equal to 0.
kasi nagkakaroon tayo ng horizontal line. And yung mga values sa pagitan niya, no, nearly equal to 0. And the function does not have local and maximum point, but the gradient from decreasing to increasing, meaning the function flattens out momentarily before changing the concavity. Kumbaga, yung pagbagal niya ay paunti-unti lang. Kaya nagkakaroon tayo ng somehow yung inflection point natin ay nagiging y prime is equal to 0. So, the inflection points have different applications. So, please take note na lang nito. Sa P6, diba, meron tayong inflection point din sa P6. Okay? So, dito naman, inflection point natin, nare-represent natin yung changes in acceleration. Then, pag economics, diba? Ito naman yung changes natin sa rate ng nagpo-profit ba tayo or loss, kumikita ba tayo or nalulugi tayo. And engineering, possible, kasi wala kayo dito nito, no? Engineering mechanics. Sa point of inflection, doon natin makikita yung material, possible, nagbe-bend na. Okay? Or yung mga structure natin, dyan natin makita yung stability niya. Okay? So, to sum up this, no? Aside from that, bago balik tayo dito, may iba pa tayong ways para malaman natin yung maxima and minima natin. Diba? Kung mapapansin nyo, ang maxima point natin, makikita natin when our graph is concave downward. Diba? And yung minima naman natin, makita natin when concave upward. Okay? And yung special ano nga natin, yung stationary, yung y prime niya approximately equal kay 0. And please take note, wala tayong maxima and minima point doon. Okay? So, let's have this. In general, for a curve y is equal to fx, the maximum or minimum points are where y prime is equal to 0. So, after getting the y prime, no, equate natin siya sa 0, you can find the value of x, then you can find the value of y para maging coordinates natin. Okay? And we can decide whether it is max or minimum using the second derivative test, which basically says yung double y prime niya should be greater than less than 0 kapag maximum, and less than 0 pag maximum, greater than 0 kapag minimum. And usually there is a point of inflection where double y prime is 0, but not always. No, please take note of that. So balik tayo dito, tignan natin yung graph natin last time, di ba? If you have y is equal to x times x minus 3 quantity squared, so yung maximum point natin nandun, no? O, tignan nyo, di ba? Concave downward siya. Yung max. Di ba? Concave downward. And then, si min, di ba? Concave upward. Okay? And if you get checking yung y prime natin na value, di ba? Yung y prime dito ay positive, di ba? Tapos dito 0, tapos dito y prime natin ay nag-negative, which is maximum point nga natin siya. Sa inflection, sulat ko lang, no? Sa inflection point naman, nagiging negative. Okay? So, ito ay max. Sa min naman, ang y prime natin, di ba? From negative to 0, naging positive. Negative, 0, positive. And lastly, yung point of inflection natin, di ba? Yung y prime niya, from negative to negative, yung pinaka point to negative.
Negative yung y prime dito. Negative din dito. Diba? At negative din yung nasa right side niya after sa kanya. Okay, so ganun lang po mag-identify ng maximum point, inflection point, and minimum point. Dito naman, kay y prime na graph, makikita nyo lang po kung, diba, ang y prime natin is equal to 0 kapag nasa critical point siya na max or mean. Check nyo po ito, diba? 0 dito, 0 dito. Ano makita natin? Possible, max, or mean. Diba? Pero, pag yan lang tinignan mo, hindi mo alam kung max or mean siya. Diba? Kaya nga pumapasok si second derivative test. When y prime is 0, kay double y prime, ang mangyayari ngayon sa kanya, kapag mean siya, diba? Greater than 0 siya. Pero kapag maximum point siya, diba? Ano nangyari sa kanya? Less than 0 na yung double y prime natin. Okay? And as you can see, dito, analyze pa natin yung graph. Mapapansin nyo, puro negative yung slope dito. Possibly, dito sa point na to, makita natin yung point of inflection. Kasi hindi nagbabago yung y prime niya. Diba? Okay? Oh. Kapag ang graph no naman, diba, pagbalik rin natin, pag ganyan naman siya, ang point of inflection niya, pag ganyan. Ibig sabihin, positive yung, ito point inflection, positive dito, positive dito, positive din talaga dito sa y prime, x and y prime axis natin. And lastly, yung point of inflection naman natin dito, di ba? Nagsi-0. Double prime. And as you can see, di ba, yung relation ng inflection, di ba, dun nga nagbabago yung change niya. No? Changes in concavity. Okay? Dun nagbago o dun nag-turn, dun nagpalit ng maxima or minima niya. Okay? So, that's the graph. So now, before we analyze some problems, no, here are the steps and tips para ma-solve natin yung mga optimization. So, please take note of this, no? So, dito natin ilagay. So, in optimization, syempre, first, read carefully the problem, di ba? Aside from that, you can draw para ma-visualize mo pa. And after this, no, identify mo muna kung ano yung the function such as q of x, yung quantity nun, to be optimized, no? Alamin mo muna kung anong quantity yung i-optimize natin. Possible area, yung cost, yung size, or yung volume, yun yung mga common na kina-quantify na, in-optimize natin. After getting those, no, create an equation. So, q should be f of x. So, in single variable lang. Kasi para makapag-derive tayo with respect to x or any values na kailangan natin. Okay? O kumbaga, gagawin nating independent variable siya. And, third one, find the dq over dx. Naka-x kasi, so respect natin sa x. Then, after this, diba, pag nakuha na natin yung first derivative natin, or dinerive natin yung function na ina-optimize, please take note, Nilagay ko nga dito. Derive. I'll get the first derivative. O, derive na lang. The function need to optimize. Diba? And after getting that, ano pa pwede natin gawin? Equate mo na ngayon kay 0. Diba? dq over dx equal mo to 0 to get the critical points. Diba? Okay? And lastly, syempre marami tayong values ng critical points na pwede makuha katulad kanina, 'di ba?
Dito sa graph na to, dalawa yung y prime. Tama. Dalawa yung y prime na equal kay 0. So, you need to check. So, magkakaroon tayo ngayon ng checking. So, you can have the first derivative test or second derivative test to determine siya ba yung max or mean or accepted ba yung value na yon. Okay? So, here are the steps for our optimization. Okay. So, let's have our first problem. So, a square box is to be made up for a square cardboard 30 inches on one side. And by cutting out squares from corners and turning up the sides, diba? Find the volume. Makakagawa daw tayo ng pinakamalaki na box, diba? So, for example, meron tayong, ito yung box natin. Tama ba? 1, 2, 3, 4. Dapat 4 din dito. Sabi natin, di ba dyan, 30 inches to. Siyempre, square, yung sides niya din, 30 inches din yan. Ay, ba't aim? Okay? After this, ano pa? Nag-cut daw tayo ngayon sa gilid niya, sa edges niya, ng mga squares. Para daw, tupiin yan. Yan yung gugupitin mo, tapos makakatupi ka ngayon. Okay? So, since unknown yung value na yon, di ba? We can let it a value of x. X yan, x yan. Dito din, x, 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 x. Kasi hindi natin alam kung anong size niyan. Yan yung hinahanap natin. Para daw, pag tinupi yan, makakagawa tayo ng pinakamalaking box na yon. Okay? So, na-analyze na natin yung problem. Ngayon, we can have the steps. First step, ano yung kailangan natin? Identify kung ano yung in-optimize natin na quantity. Ano po ba yon? Ang in-optimize natin dito, di ba? Ang Q natin dito ay yung volume. Okay? Pangalawa, ano gagawin natin? So, identify natin yung equation para sa volume na yon, di ba? Volume is equal to length times width times height because it is just a box, no? So, you need to review the different formula for volumes, no? Review or formulas for volumes. Kasi possible sa quiz, kahit anong shape pwede natin ibigay. Okay? So, ano na? So, we need to get the length, width, and height ng ating box. So, if we draw this box, punta muna tayo dito. Diba? Using those, ano naman, no? Halimbawa, ganito yung magaging drawing ng box natin. Diba? Ayan. O, paano natin nasabing ganyan? Diba? So, ano nangyari dyan? Diba? Itong part na to, ito yung matitira eh. Ginupit mo na kasi yan eh. Diba? Pag tinupi mo siya pataas, ito na yung part na yon. Diba? Itong part naman na to, pag tinupi mo pataas, ito na yung magiging part na yon. Sana nasusundan, no? So, from this, we can get the value of, ano po? Of our length, width, and height. So, dito, ito yung pinaka-length niya, pinaka-haba. Pwede natin gawin, no? Ito yung length, ito yung width, at ito yung height. Okay? So, ano mga values niyan? So, since nagbawas tayo ng x dito, x. So, our width now is 30 minus 2x. Dito naman, nagbawas din tayo ng x dito, x.
So, 30 minus 2x din to. Okay? So, we can have 30 minus 2x. Dito ay equal kay 30 minus 2x. At ano naman si h? Equal lang kay x. Kasi di ba kung tinupi natin yun, kung ano yung height neto, ito, kung ano yung height niyan, yun din yung height magiging dito, di ba? Kung ano yung height neto, ito din magiging height niya dyan. So, substituting this, substitute natin. So, magiging v is equal to length. Ano yung length natin? 30 minus 2x times width na 30 minus 2x times yung height na x. So, we can have our equation na 30 minus 2x squared times x. So, we have our volume equation na. The third step is you need to get the first derivative neto, di ba? dv over dx. Then, equate mo kay 0. Yeah. So, kunin mo muna yung dv over dx. Ano yung derivative niya? Since ito ay product rule, uv. So, we can have 30 minus 2x squared times 1. So, hindi ko nilalagay. Plus x times 30 minus 2x squared times ano na? 2. Ay, dapat pala binaba ko yung 2. Power rule na kasi to. Wait lang. Ayan. So, times 2 times 30 minus 2x then times negative 2. So, ayan yung derivative natin. So, we can simplify this. Magiging 30 minus 2x squared plus negative na lang. Negative 4x times 30 minus 2x. Wait lang, yung squared na lagay sa loob. Dapat hindi sa loob yan. Ayan. Okay. And we can factor out the 30 minus 2x. So, 30 minus 2x, magiging ano na siya? 30 minus 2x minus 4x. Okay, pwede yun, no? Paano nangyari yun? So, let's call an algebra here. For example, meron tayong a squared minus ba. Diba? Pag pinactor out mo si a, magiging a minus b. Yun lang yung nangyari dyan. Yung ax, 30 minus 2x ay yung a. Diba? At ito ang b. Pinactor out ko si a, kaya nandito si a. Then, ito yung isang a na tira, time minus b. Okay? So, from that, we can simplify na 30 minus 2x times 30 minus 6x. So, ayan yung pinaka-technique na mas mabilis, no? Kaysa naman, expand mo pa siya, kasi in our face-to-face class, we expand this, then we factor out. Mahirapan tayo yan. Pero ito, diba, dahil may same naman silang 30 minus 2x, pwede natin i-group, no, yung pagpa-factoring niya. So, we have the dv over dx na. Ano kailangan gawin dito? I-equate mo kay 0. So, we have 30 minus 2x, 30 minus 6x is equal to 0. Then, find the value of x. So, from here, we can have two value of x. So, 30 minus 2x is equal to 0. And 30 minus 6x is equal to 0. So, x will be equal kay 15. Dito naman, x is equal to 5. Like I said before, di ba, may dalawa tayong values ng critical points. Pwede daw yung volume niya na x na equal kay 15 and x daw ay equal to 5. Yung x niya, yung height, no? So, paano natin i-check? So, we can check this kung ano ba yung acceptable. Check natin kung sino ba yung magbibigay sa kanya ng pinakamalaking volume. Diba? Kasi kailangan maximum. Or, we can have the test na sinasabi natin kanina. So, para mas maganda, i-test natin, no?
Mamaya na yun kasi mas maganda kung i-check muna natin to. So, bigay natin sa equation ng volume natin na 30 minus 2x squared times x. Diba? At x is equal to 15. Anong value niya? So, magiging v of 15 is equal to 30 minus 2 times 15 is 30 squared times 15. Magzi-zero yung volume natin. So, hindi yan yung maximum. And if you check the x is equal to 5, v of 5 is equal to 30 times 2 times 5 is 10 squared times 5. So, magiging 20 squared times 5 or 400 times 5 is 2,000. So, as you can see, sa 2,000, ang 2,000 mas malaki kay 0. So, ito na yung pinaka-sagot natin. 2,000 inch cube. Ito yung volume natin at x is equal to 5. Ito yung largest volume of our box. At kung titignan mo naman, bakit hindi si 15? Sige, try mong i-15 to. 15 daw yung x. 15 daw dito. 15 to 15. Eh di parang tinupi mo nga lang yun, yung papel natin. Diba? Kasi kalahati ng 30 ay 15. Pag tinupi mo, wala kang volume na mailalagay dun. Okay? So, punta tayo sa sinasabi ko kanina, no? We can have also a checking na first derivative test. O, paano mangyayari yun, no? So, i-check natin, di ba, kung maximum yan. If it is maximum, ano graph dapat niyan? Di ba, concave downwards. Ito yun, nandito yung value ng ating pinaka-max, diba? Critical points natin yan. So, ano mangyayari dyan? So, dapat daw, kapag ang x mo ay 5, nandyan yan. I-check natin yung left and right side niya. Try natin x is equal to 4. Oh, anywhere dito, no? Hindi natin alam kung nasaan. Oh, ang y prime natin, diba, ay 30 minus 2x times 30 minus 6x. Get the y prime of 4. So, ano magiging value niya? 30 minus 8, then 30 minus 24. So, from here, ang magiging sagot dyan, positive. No? Hindi ko na kailangan i-identify. Kasi, positive times positive, positive din naman. Try naman natin, punta tayo sa right side niya. Oh. Bago mag-15, we can have a value na mag-isip tayo ng x between mga values na between sa 5 and 15 na madaling i-solve. So, sige, halimbawa siguro 10. No, x is equal to 10. Bakit 10, no? Or any number, try mo pa rin, 6 to 14. Same lang dapat na magiging sagot dyan. Same ng sign, rather. So, y prime of 10 magiging 30 minus 20, then 30 minus 60. Ano napansin nyo po? 30 minus 20 is 10 times 30 minus 60 is negative 30. So, magiging negative yung y prime natin dyan. So, from that test, na-verify natin, ang y prime natin dito ay positive. Dito, y prime natin ay 0. Then, dito naman sa right side, y prime natin ay negative. Therefore, tama na maximum to. Okay? So, question. You can do a graph naman dyan, pero ako hindi ko na ibibigay kasi matatagalan lang tayo. Okay. Next, example number 2. Find an equation of tangent line. To a curve na y is equal to x cubed minus 3x squared plus 5 that's least slope. So, hinahanap sa atin, pwede natin alamin na agad, no? Anong kailangan nating optimize? Anong Q natin dito? Ang kailangan nating optimize dito ay yung slope natin. Or yung MTL kasi tangent lang yung hinahanap or yung y prime niya. Diba? Okay. So, we need to get the equation ng slope. Paano ba natin makukuha yung equation ng slope? Diba? From y prime.
So, kailangan natin i-derive yung equation natin. Ano ba yung equation natin? The y is equal to x cubed minus 3x squared plus 5. Anong y prime niya? Magiging 3x squared minus 6x plus 5. So, ito yung equation ng slope natin. The third one is, optimize it by getting the derivative, di ba? I-derive mo yung q natin. Ano ba yung q natin? Which is yung y prime. So, derivative of y prime. Na equal yun kay double y prime. So, hanapin natin yung second derivative niya. So, magiging 6x minus 6. After getting the derivative, di ba, the d over dx ng q should be equal kay 0. So, magiging y prime, double y prime should be equal to 0. So, magiging 6x minus 6 is equal to 0. We can get the extreme points or yung critical point natin dito. Which is x ay equal kay 1. So, ganun lang siya. Okay? After this, ano na susunod natin? Dahil tangent lang yung hinahanap sa atin, yung pinaka-equation niya, na may least slope daw. So, we can have y is equal to mx plus b or y is equal to, y minus y1 is equal to m times x minus x1. So, we need another point, no? Kunin natin yung pinaka-y-axis niya. Paano natin makukuha? Diba? At original equation na y is equal to x cubed minus 3x squared plus 5x. At x is equal to 1, what is the value of our y? Okay? So, magiging y is equal to 1 cubed minus 3 times 1 squared plus 5 times 1. So, y is equal to, anong value ng ating y? Equal na kay 3. Okay? So, now we can get the value of our slope. So, y minus y prime is equal to m times x minus x sub 1. Ang slope natin pala muna, sabi ko nga pala slope. Saan natin makuha si slope? Sa y prime, di ba? Doon natin makuha yung slope ng tangent line natin. So, substitute lang natin si x. 3x squared minus 6x plus 5. So, our y prime is 3 times 1 squared minus 6 times 1 plus 5. So, ang slope natin dito ay 2. So, dito sa part na to, no, pag slope lang ang tinanong, ito yung pinakamababang slope. Ito yung least slope. Later on, explain natin yan. Paano naging least slope yan. Kasi pag nag-check tayo ng another values, yan yung pinakamababa talaga. So, substitute natin, magiging y minus 3 is equal to 2 times, ano yung susunod? X minus 1. So, y is equal to 2x minus 2 plus 3. So, y is equal to 2x plus 1. So, ito yung tangent line natin. Natatama doon sa equation na may least slope. Okay? So, no need to get, pwede din naman natin i-test. No? Mag-test tayo. Hindi na ako mag-graph katulad ng ginawa ko sa face-to-face, yung second derivative test. So, try natin. Magbigay tayo ng another value, di ba? Ito yung pinaka-least. Kung i-graph natin yan, dapat ito siya. Di ba? Pag least, nasa pinakababa, ito yung x na equal kay 1. Try tayo sa left side, x is equal to 0. And sa right side, x is equal to 2. Tignan natin yung y prime niya. So, y prime is equal to 3x squared minus 6x plus 5. If meron tayong y prime of 0, o lahat magiging 0, ang matitira, 3 times 0 squared minus 6 times 0 plus 5. 5 yung matitira. Positive siya. So, dito, ang y prime mo dito, 5. Paano pag naman y prime mo ay 2? So, magiging 3 times 2, which is 4, minus 6 times 2 plus 5. Ano sagot?
12 minus 12 plus 5 still 5. Oh, diba? Y prime is equal to 5. So, double check mo pa yung iba niyan, yung trends niyan, pataas ng pataas. Kasi concave upward ang ating minimum point. Okay? So, dun mo mabe-verify yan. Okay? So, you can use Desmos. Mag-Desmos tayo. Ay, hindi pala ito yung Desmos. Ito. Try natin. Y is equal to x cubed minus 3x plus 5x. 3x squared pala. Ay, ito ba yun? 3x squared. Ayan. Ayan yung graph natin. Ang critical points daw natin ay 1 and 3. And our tangent line here is y is equal to 2x plus 1. O, try natin. Di ba ang ibang value na naging ano natin ay 5. O, balik tayo dito. Hanapin natin yung slope natin when y is 5. So, magiging, may slope na tayo, 5. Equation ang hanapin natin. So, magiging y minus 3 is equal to 2. 5 pala. Sorry. Trial lang to Check ko lang. 5 times x plus minus 1. So, y is equal to 5x minus 5 plus 3. So, magiging y is equal to 5x minus 2. Hanapin natin. Y is equal to 5x minus 2. Hindi na siya tangent line niya Dalawang beses na siyang tumama. Okay? 3 beses pa. So, ito na nga yung pinaka-least slope. So, napatunayan talaga natin na si y is equal to 2x plus 1 ang pinaka-least slope. Okay? Next. Last example, number 3. Putulin muna natin. Baka mahaba na yung video. Ay, wag na. Tuloy na natin. Sige. So, a rectangular field having an area of 27 square meters to be enclosed with a fence and an additional fence used to divide the field down the middle. Drawing na natin. Meron daw tayong rectangular field. Diba? Then, if i-fence daw natin yan, hatiin daw din natin sa gitna. Okay. The cost ng mga fence natin sa gitna ay 24. 24 pesos to. Pero yung sa mga gilid, itong buo na to ay 36, 36, 36, 36. Determine yung dimension of the field for the total cost of the fencing materials to be minimum. Ang hinahanap sa atin, dimension. Pero, anong condition? Dapat daw pinakamababa yung presyo. So, ang in-optimize natin dito ay yung cost. So, we need to get a value ng equation ng cost. Paano natin makukuha? I-multiply lang natin, di ba? So, let's have a value. Halimbawa, ito ay yung x. Yung width natin, yan yung mga x. Itong side na yun, no? Itong side na to, x din yan. X din yan. And then, pwede natin gawin, itong side na to ay y. Itong side na to ay y. Okay? So, from that, pakuha natin yung total cost. Diba? Meron tayong, ano lang to, no? Cost times yung meter natin. So, we have 24 pesos times x plus 36 pesos times, meron tayong dalawang x, diba? Plus dalawang y. Okay? However, sabi natin, dapat isa lang yung variable na yan. Kaso, nagkataon, may x tayo, tas may y. Saan natin makukuha yung value ng x and y?
So, dahil masanay tayong hanapin natin yung value ni x, hindi, charot lang. Since, nag-iisa lang naman si y, ba't di natin hanapin yung value ni y? Diba? Palitan natin para in terms ng x na siya. At sa anong condition yon? If you can read our problem, may sinabi pa dito na having an area. Yung area daw niya ay 27 square meter. Ano ba formula area ng rectangle? Ang area is length times width. Ano ba ginawa nating length times width dito? Diba? It's just, yung length natin ay x times y lang din. Diba? So we can have na 27 is equal to x times y. From here, we can get the value of y na 27 over x. So ito yung sa-substitute natin doon. So c is equal to 24x plus 36 times 2x plus 2 times 2700 or 2,700 over x. Okay? Then simplify. So magiging 24x plus 72x plus 72 times 2,700 over x. Therefore, cx is equal kay 96x plus 70... ba't ko na 72? Ay, tama. 72. Hindi ko na isi-simplify si 72 times 27. No? Kasi constant naman siya. Okay? Usod lang natin to. Okay. Now, we have our cost equation. Pwede na natin ngayon siyang hanapin yung first derivative niya in terms of x, then equate mo kay 0. So, dc over dx, so derive natin siya. dc over dx is equal to derivative ng 96x is 96. Then, derivative ng 72 times 2,700 over x is negative 72, 200, 2,700 over x squared. Okay? Diba constant lang yung 72 times 2,700. Diba? Then, ang i-derive mo lang dyan yung x raised to negative 1. Anong derivative nun? Diba? Negative x raised to negative 2. Kaya naging negative 72 times 27 over x squared. So, ito na yung equate natin kay 0. So, 0 is equal to 96 minus 72 to 700 over x squared. Then, simplify. Multiply mo both side by x squared. So, 0 pa rin. 96x squared minus 72 times 700. Find the value of x. We have the value of x here kasi naka-squared. So, magiging 72 times 700 is equal to 96x squared. Divide both side by 96. Wala tayong calcu, no? Is equal to x squared. So, pwede natin i-simplify. 72 saka 96 divisible by 8. Diba? Meron tayong 9 dito. Ito, divide mo ng 8. Meron tayong 12. O, pwede pa i-simplify si 9 saka si 12. Meron tayong 3 na 3 dito, 4 na 3. Si 27, pag dinivide mo ng 4, makakakuha tayo ng 600 plus, di ba? Ilan ba? 675, kung di ako nagkakamali. Di ba? So, pwede mo makancel na to. 675. So, ang natira ay 3 times 675 is equal to x squared. O, pwede mo i-square root yan. Both side, di ba? We can have positive, negative value. Pero since wala naman tayong dimension na negative, positive na agad yung makukuha natin dyan. I-consider natin. So, i-simplify lang natin dito. X is equal to square root ni 3. Pwede si 5, di ba? Matitira ay 135. Pwede mo pang i-factor out si 135. Pag finactor out mo si 125, ay equal kay 5 times 27, diba? So, pwedeng 3 times 5 times 5 times 27. 3 times 27 is 81. So, pwede yung x mo ay square root ni 5 times 5 times 81.
So, pag in-square root mo lang yan, x is just equal to 5 times 9. Ang x natin ngayon ay 45. So, pinaka-least value ng x ay 45. Yun yung dimension natin. So, ang x natin ay 45. Ano naman ang y? Substitute mo lang dito, y is equal to 27 divided by 45. You can get, simplify mo muna, 9. 300 divided by 45 divided by 9 is 5. 300 divided by 5, kaya na yan, 60. 60 meters naman to. Okay? 60. So, ang answer natin, therefore, 45 meters by 60 meters. Please take note na x times y ito. Yan yung ginawa ko dyan. Ngayon, pwede kasi, no, naka-multiple choice yan. Halimbawa sa exam, ito yung x, ito yung mga y. Alitan ko lang para madaling isolve. Ito yung x, ito yung y. Tapos may cos, di ba? So, halimbawa, ang letter A, B, C, D. 50 by 54. Then 45 by 60. 30 by 90. Then 27 by 100. Ang cost equation natin, di ba, ay 24x plus 36 times 2x plus 2y. Simplify ko lang, no? Magiging 96x plus 72y yan eh. So, isa-substitute mo yung value ng x and y ngayon dyan based sa choices. So, magiging, ang sagot dito ay 96 times 50 plus 72 times 54. Ang sagot natin dyan ay magiging 8640. Okay? Dito naman, 96 times 45 plus 72 times 60. Ito ay yung 8640. 8680 pala to. 80. Ito, 8640 naman to. Dito ba, 96 times 30 plus 72 times 90. Ito naman ay 9360. Ito, 96 times 27 plus 72 times 100. Ito ay 97492. Kung mapapansin mo, 'di ba? Ang pinakamababang cost niyan, ito, which is ito nga yung size or sides niya. Okay? So possible kasi ang 50 by 54, ang area pa rin yan ay 27 eh. Lahat yan 27 square meter pa rin. Pero nagkatalo-talo na lang sila sa cost. Kung ano yung pinaka-minimum, pinaka-mababa. So, doon natin ginagamit si optimization. Okay? Question? So, that ends our discussion. So, now be ready for our quiz in next meeting.